katatapos na naman ng masamang panahon dito sa lugar namin. Yan, pero tuloy pa rin tayo mga ka-native. Ngayon, yung topic ko sa inyo, yung naudlot nating topic sana. No? Kasi nga, yung topic natin, para hindi din matagalan, puputulin natin sa 8 minutes. No? Yung maximum natin na video. Yan, 8 to 10 minutes. Yun na yung pinaka mataas para hindi din masyadong boring, no? Hindi kayo maboboryo. So, sa ganitong setup, bakit nga ba masasabi ko na mas okay siya at makakatulong para maiwasan yung inbreeding? Alam niyo naman na yung mga lalaki natin, no, ay iba-iba po yung pinanggalingan at yung mga babae, iba-iba din yung pinanggalingan. So, ang mga anak nila ay hindi halos lahat magkakapatid. No? Pero, syempre, dahil marami sila, no? At may iba dito, may kasabayan, malaki yung chance na yung mga anak nila ay meron din magkakapatid. No? Pero mas marami ang hindi magkakapatid. Yun po yung kinagandahan dito sa mga manok natin. No? So, ito, tsaka ito, hindi po yan, magkaiba po yan ang pinanggalingan. Tsaka yung ibang babae, iba din yung pinanggalingan. Yung iba naman, ako na mismo yun nagpalabas. Yun po yung origin ng ating mga Rhode Island Reds at saka Black Australorp. Itong Black Australorp natin, ito, selection ko ito ng mga sisiyo ko dati. Isa lang yung pinili ko, marami sila. Isa lang yung pinili ko. Manang-mana sa tatay. Pero yung mga babae, iba-iba ng pinanggalingan. Yun po yun. Yan. So, bakit nga ba maiiwasan ko ang inbreeding sa pamamagitan nito? Yan. Halimbawa, ngayong buwan, sila muna yung magbibreeding. No? Yung buyer natin, gustong bumalik, gustong dumagdag ng mga panibagong sisiyo. So, yung mga sisiyo na yon, halimbawa gusto niya, nag-order siya sa atin na dapat hindi naman magkakapatid na, yung kukunin niya next month, yung gagawin lang natin, i-exchange lang natin yung mga lalaki sa kulungan. Except sa ating Black Australorp. Kasi yung Black Australorp natin na lalaki, sa ngayon, nag-iisa lang siya. Yan. Pero gusto kong kumuha ng Black Australorp na karelyebo niya, which is show type. Yan. Yon yung ipapares ko dito sa mga babae din natin. Yan. So, yung mga blacks na yan, na mga babae, may napapansin kayo dito, merong kalbo, pero B-complex ng katapat niyan at paligo at isang lalaki, no, para hindi sila masyadong gamit. Yan. Kasi kapag maraming lalaki, gusto nila yung babae lang na nakakalbo, yun lang yung magugustuhan nila. Palaging makakalbo yung likod nila, yun yung problema. Yan. No? So, inject ng B-complex, yan, Betamax yung gamit natin, para makatulong para bumalik agad yung kagandahan ng ating mga alagang manok. Sa ganitong setup, iwas stress din siya, lalong-lalo na sa mga lalaki natin. Yan. Kasi nga yung mga lalaki natin, wala na silang kaagaw, hindi na sila mag-aagawan ng babae. Yan, may kanya-kanya silang babae. Yan. At every month, no, pwede natin silang ilipat. Yan, para yung mga pabalik-balik ng mga customers dito, no, yung makukuha nila sa atin, no, hindi po magkakapatid. Yun yung kinagandahan dito. Yan. Kung halimbawa, naabot na nila lahat, no, naabot na nila lahat ng tawag dito, naabot na nila yung na-meet na nila lahat ng mga babae dito sa kada pen, no. Yung mangyayari diyan, that is the time na mag-upgrade tayo ng ating mga roosters, magdagdag tayo. So, sa mga roosters ito, show type na yung ating gagamitin, which is may mga show type na rin tayo, no? At andun yung mga show type natin. Yan. So, ganitong setup lang. So, production type pa lang po itong mga andito. At saka, may mga production type dito na vintage. So, dalawa. Yung isa andun sa range, no? May backup tayong isang roosters para in case na napapansin natin, merong mga pangit na similya, may mga kwarto dito na yung napuproduce nila ay mga baog, maraming baog. That is the time na papasok yung magre-relieve sa kanila, yung reliever nila. No? So, ganyan lang kadali itong ganitong klaseng setup. Madami kang choices.
At mamomonitor mo rin kada manok. Yan, kasi nga, kada kwarto, malalaman natin kung sino yung mga baog. Kung halimbawa, yung lalaki, mahina na yung similya, no? Nilipat natin siya sa ibang pen, mahina din yung similya, pwede siyang ikal, no? Or katayin na lang. Kasi nga, sayang yung pinapakain natin sa kanila. Tapos, konti lang yung kanilang napupulos na mga sisiyo. Kasi nga, mahina na yung kanyang similya. Yung pinapakain namin dito sa mga breeders namin, no, ito to be honest lang, medyo nahihirapan ako sa Gallimax 21 kasi hindi lahat ng tindahan dito sa lugar namin ay may Gallimax 21. At minsan, yung mga followers natin, na sa konsumo ko, nabibigay natin yung mga Gallimax 21 sa kanila. Kaya minsan, napipilitan ako or yung second option ko ay Integra 4000. Yan. So, yun yung gamit natin ngayon. Yun lang yung dalawang ginagamit ko sa ngayon. Integra 4000 na available talaga dito palagi sa amin. At Gallimax 21. So, yun lang, no. Mas maganda kasi talaga na i-marking talaga. Mag-marking tayo every pen. Ito, 1, 2, 3. Yan. So on and so far. Magmamarking po tayo para malaman natin kung saan yung mas i-improve natin. No, kung halimbawa man lang, may similya siya pero mahina, pwede kayong magbigay ng mga suplemento sa kanila, ano, katulad ng Vitamax, promoter na vitamins, yan, no? Or ano mga magandang vitamins na pwede sa inyo. Yan, kasi yun yung ginagamit ko, promoter, Vitamax, yan. Yung Vitamax, ini-inject po yan sa kanila, no? Mas maganda para sa akin, mas maganda yung injectables kumpara sa yung mga vitamins na pinapakain natin. Yan. Kasi nga direct na talaga sa katawan nila yung vitamins. And mas nakakatipid siya para sa akin kasi nga every 15 days lang kaming nagtuturok. Yan. At kapag malaki yung binibili mo, mas nakakatipid ka. At mas epektibo. Unlike sa vitamins, uulit-ulitin mo, no? Every day sa inject, every 15 days lang. 'Yun yung kinagandaan para sa akin. Depende na lang sa inyo kung magdadagdag pa kayo ng vitamins. Yan, ito naka naka Vitamax na. Yan. Kapag kwarto-kwarto, yan yung sabi ko sa inyo, nakakapag-mix sila depende sa gusto nila. Yan. So, sana may natutunan kayo dito sa topic natin, no? Kung paano maiwasan ang inbreeding sa ganitong klaseng setup. Yan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.